Masayang araw mga ka-PL. Ayan na, pinag-iinitan na po si Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives, mga kababayan. Maliban po doon sa sinabi niya na di umano ay ipapa-expel siya, mga kababayan, kani-kanina lang po, bagong-bago lang po itong balitang ito, mga kababayan. Aba, pinatayan po ng mikropono si Congressman Kiko Barsaga habang nagsasalita. Kita nyo na, ha? Binabastos po nila ang isang kongresista, mga kababayan, dahil, siyempre, hindi po nila ito kasama sa kanilang circle of friends, mga kababayan, no? Maliwanag po na itong si Congressman Kiko Barsaga ay kritiko ng kasalukuyang presidente ng ating bansa. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Lagi pong binabanata ni Congressman Kiko Barsaga. Parang napiko na yata si Mr. President kay Kiko Barsaga, mga kababayan, kasi pinasususpinde. At maliban dyan, abay pinapatayan na po ng mikropono. Di bagay pambabastos na po ito, mga kababayan? Di po ba? O eto po ang video. Bago po natin panoorin, basahin ko lang po itong balita, mga kababayan. Napipiko na sila kay Kiko Barsaga. Wala na silang magawa, hindi ho nila kayang tapatan, kaya pinasususpindi na lang at pinapatayan ng mikropono. Nako, delikado ho nito, mga kababayan. Ngayon, suspendido lang yan si Kiko Barsaga. Baka, bago magbalik ito sa kanyang pagkakasuspindi, kung masususpindi na, baka tuluyan na itong tanggalin sa pagkakongresista, mga kababayan, katulad po ni Arne Tevez. Di po ba? Pwedeng mangyari? Yes, pwede pong mangyari, mga kababayan. O ito ang balita. Hindi na pinatapos, ayun na, sa pagsasalita si Representative Barsaga. Pinatayan ng mikropono si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga nang magsalita ito matapos irekomenda ng House Ethics Committee na suspendehin ang mambabatas dahil sa mga pahayag niya sa social media. Napakarami po nating napanood na mga naging pahayag po ni Barsaga sa kanyang social media account. Puro patama kay Gibo, kay Bongbong Marcos, kay Tambaloslos, kay Saldico. Hindi na piko na ang mga yawa dito kay Congressman Barsaga. Yan, pinasususpende. Mga balat sibuyas, ika nga, mga kababayan, ano? O ito na po yung video. Panoorin na po natin. Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment of Mr. Speaker. to bring Marcos Sr. to... Point of order, Mr. Di ba, mga kababayan? Binabara, Mr. President. Point of order. Grabe, pikon na pikon sila kay Barsaga. Akala nyo, sa ginawa ninyong pagsususpinde, o pagputol sa kanyang pagsasalita o pagpatay ninyo ng mikropono sa kanya, mananahimik itong bagitong kongresista? Hindi kaya mas lalo pa itong magrebelde laban sa inyo? Siyempre, mag-iinit ang ulo niya na batay ka. Pinatayan ninyo ako ng mikropono. Tapos, ipapasuspindi pa ninyo ako. Kung di ako nagkakamali, mga kababayan, 2 buwan yata. Babanatan ko kayo ng babanatan. Ay, hindi kayo titigilan lalo niyan. Kasi simpleng-simple lang naman po, mga sir. Mga buhaya. Ang labanan ng mga politiko, bibig sa bibig lang. Kung masyado ka nang apektado, masaktan ka na masyado, siyempre gagawa ka na ng mga hakbang na katulad niyan, pinapatayan ng mikropono o kaya pinasususpinde. Napipikon ka. Ganyan ba ka balat sibuyas ang kasalukuyang administrasyon? Kasi nakakapagtaka lang po, mga kababayan. Anong kapangyarihan nito mga mambabatas na suspindihin itong bagitong kongresista? Maaaring meron, maaaring wala. Pero sa aking palagay lamang po, mga kababayan, maaaring nagutos ang presidente sa mga mambabatas dyan sa House of Representatives na patayan ng mikropono at ipapasuspinde. Palibhasa, nasabi na po ng isang mambabatas na dapat isuspindihin na di umano itong si Barsaga. Kaya nung magsalita itong bagitong kongresista, ayun, pinatayan po nila ng mikropono, mga kababayan. Napipikon po sila sa tapang ni Congressman Kiko Barsaga. Sir Kiko Barsaga, nasa likod mo po kami, sir. Nakasuporta po kami sa iyo. Huwag ho kayong mag-alala, napakarami po nating mga kababayan na nakasuporta po sa iyo. Tuloy nyo lang po iyang inyong laban diyan, sir. Narito po ang mga DDS sa likod mo, nakasuporta, handang tulungan ka. Kung kinakailangan, magkaroon ulit ng isang rally. Kung sakasakaling hindi ka pabalikin, pwedeng mag-ingay po lahat ng mga supporter mo para pabalikin ka, ipananawagan sa House of Representatives at sa Administrasyong Marcos na ibalik
si Kiko Barsaga sa pagka-congressman dahil maraming natutulungan. Hindi tulad ng mga ibang mambabatas na sige, kabig lang ng pera, mga kababayan. Hindi naman po natin nakikita kung meron bang nagagawa sa mga distrito nila. Pero si Kiko, I'm sure, meron yan, mga kababayan, kahit hindi ako nakasubaybay, no, sa kanyang mga event na dinadaluhan sa kanyang distrito. Sigurado yan, makabansa, makamasa, mahal niya ang mga Pilipino, mahal niya ang bansa, ayaw niyang ninanakawan ng kaban ng bayan. Sa madaling salita, kaisa natin siya sa pakikipaglaban na huwag tayong, ano tawag nito? Abusuhin, ayan, ng mga kawatang politiko, ayan. Ngayon, napipikon kayong mga buaya, kay Kiko Barsaga. Ito hamon namin sa inyo. Okay, mga sir, mga madam, mga buhaya dyan sa House of Representatives. House of Representatives, ay pasensya na, nabubuyoy tayo. Parang si Bangag lang. Hamon namin sa inyo. Itigil nyo yung inyong planong pagsususpende kay Congressman Kiko Barsaga. Hinahamon namin kayo. Nalabanan nyo siya. Hanapan nyo rin siya ng butas, ng mali. Bago nyo siya suspindehin. Kaso, wala kayong makita na baho nitong si Barsaga. Kaya, para sa inyo, pinakamadaling gawin sa pamamagitan ng kanyang naging pahayag sa kanyang social media account, patungkol kay Marcos, patungkol kay Saldico, kay Romualdez, kay Gibo Teodoro, kay Browner, ay isususpindi na lang ninyo. Ang babaw nyo, mga sir. Napakababaw po ng inyong dahilan. Yan lang, dahil lang sa mga pahayag niya, sususpindihin nyo siya, ay putragis, napakababaw po ng dahilan ninyo, mga sir. Bakit yung ibang mambabatas? Vice Presidente pa nga ang binabanatan. Pinaparatangan nakawatan ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Bakit hindi po ninyo pinasususpinde? Dahil ba, hindi nag-utos si VP Inday Sara sa kayong mga buaya kayo na ipasuspinde sino mang mga kongresista ang magparatang sa kanya na nagkamal sa kaban ng bayan. At yung isa, maaaring inutusan kayo ng buhayang nasa Malacanang. Nasuspindehin si Kiko Barsaga. Ganun ba yon, mga sir? Kayo ba inutusan? Siyempre, mga kababayan, pag wala na po si Kiko Barsaga sa House of Representatives, magiging mapayapa po ang pang-araw-araw na buhay ng mga binabanatan niya. Magiging mapayapa. Yun nga lang ang nakakatakot. Baka tuluyan na itong ligwakin. Kawawa naman po. Nagkikipaglaban lang sa tama itong bagitong kongresista. Pero para sa kanila, malaking kamalian na ang nagawa kaya pinasususpindi nila. Ngayon, ito po ang patunay, mga kababayan, na pinasususpindi na nga. Si Representative Kiko Barsaga, panoorin po natin itong video, basahin ko lang po itong balita. Pinasususpinde si Representative Kiko Barsaga, nais ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan ng 60 days suspension si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, mga kababayan. Ilang araw daw po? 6 na po, mga kababayan. Tama tayo. 2 buwan po masususpinde si Kiko Barsaga. Dahil yan sa umano'y malaswa at mapanirang pahayag ni Barsaga sa kanyang social media post. Ang naman, ang dami-daming gumagawa niyan eh. Yung iba naman, hindi naman na sinususpindi eh. Di ba, mga kababayan? Napakarami niyan. Pangalawang Pangulo po ang binabanatan. Pag pangalawang Pangulo binabanatan, pinaparatangan kawatan ng mga kasamaan nyo dyan sa House of Representatives. Wala kayong pakialam. Tuwang-tuwa kayo, mga animal kayo. Hindi ninyo pinasuspinde yung kongresistang nagpaparatang sa pangalawang Pangulo. Pero pag sa Pangulo na, kay Martin Romualdez, kay Browner, kay Gibo, may bumabanat, agad-agad, pinasuspindi ninyo. Ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. The House individually and collectively. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Mr. Speaker, let this be a reminder to all the members of the House of Representatives that as trustees of the people, we are expected to conduct ourselves in a manner that would reflect the dignity of our position in society and in public service. Let us be more circumspect in our acts and words and be mindful of the high standards of propriety required of us as legislators. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker. So ayun na nga, mga sino ba itong kongresista na ito na na tawag ito? Na nagpapasuspinde
kay Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Hindi man po ito masyadong kilala itong kongresista na ito. Kung meron ba talaga itong nagawa sa kanyang distrito. Pero hindi lang ako sigurado Malay natin, baka may nagawa rin siya. Wala lang tayong update tungkol sa mga ginagawa niya sa kanyang distrito o sa kanyang constituents, mga kababayan. Pero yun na nga, mga kababayan, nakakalungkot po, pinasuspindi na po nila si Congressman Kiko Barsaga. Pero, mga kababayan, dahil dyan, akala niyo po nag-iisa si Kiko Barsaga sa laban niya? Aba, may kakampi po itong bagitong kongresista, mga kababayan. Bagitong kongresista din po ang kakampi, no, ni Congressman Kiko Barsaga. O ito po yung video, panoorin po natin, basahin ko lang po itong maikli na sinabi po ni Congressman Liviste. Mahiya naman tayo, ayan, na inuna natin ang suspensyon ni Congressman Barsaga kaysa sa ating kasamahang iniuugnay sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso sa DPWH na hindi iniimbestigahan ng Kongreso. Di ba gay tikom ang bibig ng Kongreso, mga kababayan, dito sa kinasangkutan ni Martin Romualdez, siko, ay alam na po natin na talagang nakapagnakaw yung sa kaban ng bayan. Pero bakit si Martin Romualdez? Marami nang kumanta. Bakit hindi po pinaiimbestigahan sa Kamara? Di po ba? Tapos yung mga lumalaban, pinasususpinde, pinapatayan ng mikropono. O ito po yung sabi po ni Congressman Liviste, panoorin po natin. Yung hapon lang natin, nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no. Lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracon, samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barsaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Boom! Sapol! Mahiya naman tayo. Yang tanong, Congressman Liviste, yung mga kasamahan nyo dyan sa House of Representatives, marunong pa bang mahiya? Hindi nga marunong mahiya magnakaw sa kaban ng bayan. Pinasisweldo na po ng taong bayan, napakalaking halaga. Ang sweldo ng mga visit na yan, nagagawa pang magnakaw sa kaban ng bayan. Makakapalang mukha, walang hiya. Kaya, yang sinasabi nyo po, Congressman Liviste, na mahiya naman tayo. Naku po, mahirap pong tumalab sa kanila yan, sir. Sa iyo, na matino, na mambabatas, o tatablan po kayo. Pero yung mga makakapalang mukha, makakapalang apog, mga buhayang kawatan na nasa House of Representatives, hindi po mahihiya yan, sir. Pagtatawanan lang po kayo ng mga animal na yan. Ngayon, kanina lang, abay usap-usapan na pinasususpinde itong si Congressman Barsaga, mga kababayan. O eto na. Ipinost po ito ni Senator Robin Padilla. Basahin ko na lang po. Suspended. Si Congressman Barsaga. Ayan, suspended na talaga. Wala na. Confirm na po ito, mga kababayan. Dahil sa kanyang mga nasabi patungkol sa kakulangan at kalabisan ng gobyerno na kinabibilangan namin pati na rin sa makabagong mga suhestiyon para sa ikauunlad ng batas. Nais lang naman kasi ni Congressman Barsaga na paunlarin, batas matuloy, paunlarin ang bansa pala, para sa ikauunlad ng bansa. Sorry po, naduling lang. Nalilit po yung letra. Para po pala sa ikauunlad ng bansa. Ayan. Yun naman ang gusto ni Kiko Barsaga maraming kawatan ayaw nilang umunlad yung ating bansa kasi ang gusto nila, luluhod tayong mga mahihirap sa mga elected official na yan. Magmakaawa tayong humingi ng tulong sa kanila para sila po ang magiging bida. Yan. Gusto nila lagi silang bida. Ayan. Kaya ayaw po nilang umunlad ang ating bansa. Gusto nila lahat tayo maghirap, gumapang sa hirap para sila itong mga kawatan na mga congressman, maraming pera, hihingi tayo sa kanila. Para nga naman, magagamit din nila tayo sa mga darating panghalalan. Iboto mo ako eto, 500. Huwag mong kakalimutan sa halalan. Ganon, di ba mga kababayan? Kaya, ngayon, suspendido na talaga si Congressman Kiko Barsaga. Kawawa naman po. Mag-antabay po tayo sa mga balita po tungkol dito. Sana huwag siyang tuluyan na ilaglag mga kababayan kasi meron na pong nangyari minsan na ang House of Representatives ay nagtanggal ng isang kongresista. Walang iba kundi si Congressman Tevez. Di po ba? Sana huwag mangyari yun kay Kiko Barsaga. Ngayon, good vibes naman tayo mga kababayan.
good vibes naman muna tayo. Maraming tayong mga narinig na balita na medyo masakit po sa tenga, mga kababayan O panoorin po natin itong video ni John Vic Remuliang, papogi Sobrang papogi, mga kababayan. Ayan, sa sobrang hilig niya na magpapogi, batso-batso, kunuhay ang buang. Ayun, sa entablado, habang siya po nasa press con, ayun, muntikan mahulog ang buang. O ito, basahin ko bago ang video. DILG Remulia, muntikan ng mahulog sa stage habang nag-press con. O ito po yung video, panoorin po natin mga kababayan, ang katangahan ni John Vic Remulia. Pinagtawanan po siya ng mga mainstream media na naroon po sa harapan nila, di ba, may press con. Yung mga nagtatanong ng mga media kung sino-sino. Pinagtawanan po lahat, nakakahiya yun. John Vic Remulia ka, sabay mahuhulog ka lang. Munti ka na naman, hindi po nahulog talaga, munti ka na naman. O ito po, maikli na po yung video, panoorin po natin. If there are no other questions, I have a meeting at the house, so okay na. Thank you very much. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pak! Hawak sa balik. Ay, mahulog siya. sayang, hindi natuluyan ng buwan. Sana doon ka. Kamuntikan mahulog sa tinutukan mong container van doon sa Medjola kahapon. Mataas-taas yun. Ewan ko lang, kung nahulog ka ron, baka mapilayan ka, mabaliyan ka pa. Buti sa entablado lang, habang nagpapapress con ka. Pero, nakakahiya. Kasi, pinagtawanan ka ng mga media, imbis na pigilan nila yung tawa nila kasi John Vic ka hindi nila mapigilan. Kaya ayun, pinagtawanan. Buti nga. Di ba, mga kababayan? Kamalas-malasan. Kamalas-malasan nga naman. Kung nahulog pa itong mama na ito, baka hindi lang tawa, no, ng ating mga kababayan ang inabot, baka minura pa siya, tanga mo. Ang tanga mo, Remulia. Buti na lang talaga. O yun po, ang mga kaganapan, kani-kanina lamang po sa House of Representatives, mga kababayan. Pero tulad po ng lagi po nating ginagawa, mga kababayan, isang simpleng kahilingan lang, no? Mahirap po kasi mabawasan po tayo ng isang mambabatas na nakikipaglaban po sa tama. Mahirap na. No? Ipanalangin po natin si Congressman Kiko Barsaga na sana pagkatapos ng 60 days, mga kababayan, agad-agad makabalik sa pwesto. No? Hindi yung gagawa sila ng mga aksyon para tuluyan ng wag na makabalik si Congressman Kiko Barsaga. Okay? O ito pa, huli, mga kababayan. Sabi ni Bongbong Marcos, grabe itong mama na ito. Ang lakas mangarap, no? Lakas tama itong mama na ito. Sabog. Sabog. Nananaginip ng gising. Hallucination niya pa rin ito, mga kababayan, sa palagay ninyo. Kasi ganyan po ang taong addict. Sabi naman kasi ng kapatid niya, addict siya. Hindi naman po tayo may sabing addict siya, kundi mismo kapatid niya, addict siya. O di ba? Nag-hallucinate yan. Kumbaga tawag sa kanto-kanto, TH, tamang hinala. Eto, hallucination na lang ito, mga kababayan, na darating ito sa atin. Kahit na napaka-imposible na pong mangyari. Ito, sabi niya, PBBM, sinabing hindi na muling babalik sa dilim ang Pilipinas dahil sumikat na ang araw. Nasaan ang araw, Marcos? Putang ina to, gago lakas mag-trip ha, putang. Tatanong araw, yawa. Ano sinasabi mo? Dahil sumikat na ang araw. Dumilim nga putang ina. Napakadilim ng administrasyon mo, loko-loko. Paano namin nasabing napakadilim ng administrasyon mo? Simple lang, sir. Hindi magkakaroon ng ganito kalalaking rally. Milyon-milyon po ang dumadalo. Kung matino po ang pamumuno mo. Maliwanag po yan, sir, na madilim ang administrasyon mo. Kasi wala kang matinong nagagawa. Wala kang nagagawa na ikinatutuwa ng ating mga kababayan. Wala. Ano sinasabi mo? Na sumisikat na ang araw. Baka siraan ka lang po ng tamang pag-iisip o baka diriasan ka ng tamang hindi na babalik pa ang Pilipinas sa dilim dahil sumikat na ang araw. Putang ina. At sarap pakinggan. Parang yung nakikipag-uusap lang ako sa may saltik. Yung may sayat, ganon. Alam mo yung taong nasisiraan na po ng bait dahil sa kagagamit po ng pulburon. Siguro naman po, may mga kamag-anak kayong gumagamit po ng pulburon. Napansin ninyo kapag yung alam nyo ba, wala na, malapit na itong mama na ito masiraan ng bait. Kung ano-ano na sinasabi. Diba? Kahit yung ate niya, ano sabi niya? Yung babaeng nagsasalita sa telebisyon, hindi ko kapatid yan. Nag-uusap kami ng tatay ko. What? Patay tayo dyan. Ang hirap magkaroon ng presidente ganito.
Hindi na daw babalik ang Pilipinas sa dilim kasi sumisikat na daw ang araw. Kalokohan mo. May tama ka na. Ayusin mo yung pag-iisip. Kung ano-ano na iniisip mo, malayo naman sa katotohanan. Para lang ipagmalaki mo. Buhatin mo pa ang bangko mo. At lalong-lalo, yung administrasyon mong tagilid na, mahuhulog na sa bangin. Ika nga nila ng ating mga kababayan. Di po ba, ngayon, isang tanong mga kababayan bago po ako magtapos. Naniniwala kayo sa sinasabi nitong mama na ito na hindi na daw babalik ang dilim sa Pilipinas kasi sumisikat na daw ang araw. Paki-comment, kayo na pangumusga. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.